Ang mga bidyong inyong mapapanood ay kuha sa isang eskwelahan, sa isang lalawigan dito sa atin sa Pilipinas, na hindi ko na lang papangalanan para sa kanilang privacy at seguridad. Marami na akong nakitang video at narinig na kwento tungkol sa eskwelahang ito na puno di umano ng mga pagpaparamdam. At ang unang video na ipapakita ko sa inyo ngayon ay kuha mula sa CCTV ng isang gusali ng nasabing eskwelahan. Tsaka ang bilis niya. Pero ang lakas ng nun. Walang hangin. May hangin sir, pero hindi naman Sa dapat nabubuwal yung yung May tutang daspan. ba agad dun eh. Kasi nakaganon eh. Tsaka wala siyang balat. Tapos ang tuli ng pihit. Yun na. Pero mo haba. Mula sa unang video na ito nakuha sa CCTV ng nasabing eskwelahan, ay makikita ang kusang paggalaw ng pandakot na ito na tila ba umandar sa pasilyo ng gusali. Ang ikalawang video naman ay kuha ng isang estudyante sa loob ng nasabing eskwelahan, alas 8 ng gabi habang pauwi na ito nang may mapansin siyang gumagalaw sa palapag ng gusali na wala ng ilaw. Mula sa bidyong ito ay nakunan ng isang estudyante. Ang animoy isang babae na may mahabang itim na buhok at puting kasuotan, na bagamat may kalabuan ay makikitang gumagalaw sa palapag ng gusali na wala ng ilaw. Ang ikatlong video naman ay mula kay TikTok user, RCH. At kuha naman ito nang minsan siyang mapaaga ng pasok sa loob ng nasabing eskwelahan, na kung saan habang siya ay pumapanik sa palapag kung nasaan ang kanilang classroom, ay may naramdaman siyang kakaiba, kung kaya naman naisipan niyang mag-video nung araw na ito. Habang siya ay umaakyat sa hagdanan ng gusali, ay nahagip ng kanyang kamera mula sa palapag na ito. Sa loob ng isa sa mga classroom na walang ilaw, ang isang itim na figura na animoy isang tao na nakaupo. Sa pagbabasa ko ng mga comments ay napag-alaman ko na ang ilan sa mga naging estudyante ng nasabing eskwelahan ay naniniwala na ang mga nagpaparamdam at nagpapakita di umano sa eskwelahang ito ay ang kaluluwa ng mga estudyanteng nasawi noong taon ng 2014. Nangyari ito sa isinagawang field trip na ginanap din sa lalawigan, na kung saan habang ang mga estudyante ay tumatawid sa isang ilog, ay bigla na lang rumagasa ang tubig na nanggaling sa kabundukan, na naging dahilan para matangay ang ilan sa mga estudyante na sa kasamaang palad nga ay hindi na nakaligtas. Marami ang nagsasabi na kasalanan nito ng eskwelahan, pero para sa akin ay hindi lang sila ang may kasalanan dito, at hindi lang ito responsibilidad ng eskwelahan. Dahil kung noon pa man ay meron ng flood control ang lalawigan, ay maaari sanang maiwasan o mabawasan man lang ang mga ganitong klase ng trahedya. At isa pa lumabas sa aking pananaliksik na ang lalawigan na ito ay isa sa mga lalawigan na may pinakamalaking budget para sa flood control projects. Kaya naman para sa mga trahedya na nangyari at sa mga buhay na nawala,
ay hindi natin dapat makalimutan ang isyu na ito. At ang mapanagot ang mga may sala ay ang pinakamagandang hustisya na maibibigay natin sa mga naging biktima. Trending ngayon sa TikTok ang mga videos na tinatawag nila na late night finds, na kung saan ang ilang TikTok user ay nagbabahagi ng mga kakaiba at mga nakakapangilabot na video. At isa nga sa mga kumalat nitong nakaraan ay ang video ng TikTok user na si JBL na ipinadala di umano ng isa sa kanilang night shift nurse, nakuha sa isang bakanteng estasyon sa loob ng ospital kung saan siya ay nagtatrabaho. Mula sa bidyong ito ay nakuna ng nurse ang isang puting imahe na animoy isang tao na may puting kasuotan na nakatayo sa bahaging ito. Pero nang muli niyang iharap ang kamera dito ay wala na ito ron. Ang bidyong ito naman ay mula kay TikTok user RC Del Manuel at kuha naman di umano ito mula sa CCTV ng parking lot ng isang transient house sa Baguio, na kung saan ay habang maulan ng panahon ay may nahagip di umanong kakaiba ang CCTV. Mula sa CCTV footage na ito ay makikita sa tabi ng kotse ang animoy ulo ng isang bata na unti-unting umaangat at nagtatago, na para bang batang nakikipagtaguan di umano habang umuulan. Ang mga bidyong ito ay patuloy na kumakalat ngayon sa TikTok, pero wala tayo masyadong makuhang impormasyon mula sa kanilang mga uploader. Pero mga multo nga kaya ang nakunan nila sa mga bidyong ito. Malaya kayong i-comment sa ibaba ang inyong mga opinyon. Wait, napansin ko na 80% sa mga viewers ay hindi pa nakasubscribe dito sa ating channel. Kaya naman kung ikaw ay isa sa 80% na ito, iniimbitahan kita na i-hit ang subscribe button at ang notification bell dahil marami pong mga nakakatakot na videos ang paparating. Ang ghost hunting duo na sina Casey at Colton ng YouTube channel na Mindseed TV ay sinubukang mag-imbestiga sa isang lumang mansyon na ngayon ay pinaparentahan na lang. Sinasabing ang mansyon na ito ay puno ng mga pagpaparamdam at nagmumulto pa rin dito ang kaluluwa ng mga taong minsang nanirahan dito. At isa pa sa mga itinuturong dahilan kung bakit may mga pagpaparamdam dito ay dahil sa tabi nito ay may dalawang lumang sementeryo. Sa panayam ni Casey at Colton sa kasalukuyang may-ari ng mansyon ay pinarinig nito sa kanila ang mga di umano'y boses na nai-record ng kanilang mga naging bisita na sinubukang mag-imbestiga sa loob nito. He's a sheriff, I thought. I think he wants you to take your shirt off. Can you turn on your light? Can you turn on your light? Please touch my hand. So it's that pop, 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 that long laugh. But the weird part is he's echoey. And it sounds like three men laughing. And you hear the husband go, haha, we didn't laugh. I think he wants you to take your shirt off. That's crazy. There's like 3 different voices in there. Yeah. Yeah, that's wild. Yeah. You would think that there was another man in the room with you guys, but it was just him. Oh, yeah. And plus, that spirit laugh is weird and echoey, too. It so is. it doesn't sound like our voices while we're talking.
This was caught in the green room. That's the room right above us. You actually hear a man walking around, and also you hear their paranormal music box go off. So something triggered the music box to go off, but then you hear the man like limping and walking, and you hear him say, "Screw you." Yeah. So Really screw you, like he's super mad. Wow. But Maririnig sa mga recordings na ito ang mga boses na isa lang di umano sa mga patunay na totoong may nagpaparamdam sa loob ng mansyon na ito. Matapos ang panayam sa pagkagat ng dilim, ay muling bumalik sina Casey at Colton para umpisahan ang kanilang investigasyon. At una nga silang nagtungo sa sinasabing sementeryo na naging libingan ng mga Native Americans na sa tuwing pupuntahan di umano ay bigla na lang lumalakas ang hangin. Oh yeah, big time. Apparently, it's Iroquois legend that as you approach a sacred burial ground, the wind will pick up. I try to keep this out in front of me. If there are any spirits that are present out here by these burial grounds, you can come close to us. You can light up the device in my hand. We're not here to harm you. We're just here to communicate. You can let us know that you're present. She said they've got EMF spikes out here, right? She also had mentioned that when you start to get close to their plots, the wind will pick up almost just like there's no way that it can only be windy in this spot and nowhere else, you know? Eerie feeling out here. Definitely. Nang magtungo na sina Casey at Colton sa sinasabing sementeryo ng mga Native Americans, ay nakapagtatakang biglang lumakas nga ang hangin, kagaya ng kwento ng kasalukuyang may-ari ng mansyon. Matapos nito ay nagtungo na ang dalawa sa mansyon para doon ituloy ang kanilang investigasyon. So in this living quarters here, this is where her name is Mina, right? Mina, yeah. Mina. This is where Mina appears. She's been caught on camera. She's been seen in the windows. Mina, if you're here right now, would you mind coming close to us, lighting up this device in my hand? Maybe the lights out. Completely? Yeah, just flipped off one time. Mina, can you come close to this device right here? It'll start blinking. It will not harm you in any way. It's only to let us know that you're present. Say twice. Can you give us a sign that you're here? Shh. Hear that? Hang on, leave the lights off. Oh, wow. And we were hearing very strange noises. We had to stop the spirit box a couple times. I just heard a weird loud like moving. You heard that? Like moving.
If there's someone present with us, can you make that noise again? Sounded like someone moaned a minute ago. Can you do that again? Unang pinuntahan ni na Casey at Colton, ang lugar kung saan madalas di umanong nagpaparamdam at minsan pang nakuhanan ang multo ng babaeng dating nanirahan at pumanaw dito na nagngangalang Mina. At habang sinusubukan nga nila na makipag-ugnayan dito, ay nakarinig sila ng mga tunog at boses at nakunan ng kanilang kamera mula sa bintanang ito ang mabilis na pagdaan ng isang anino. Hindi ito napansin ni na Casey at Colton nung mga oras na ito, kung kaya naman wala silang ideya sa nakunang ito ng kanilang kamera. Matapos nito ay sinubukan naman na maghiwalay ng dalawa at mag-imbestiga sa magkaibang palapag ng bahay. Can you please come close to this voice recorder that I left on the table and say something? Can you give us a message? Can you whisper something? Can you give us any kind of audio sign that you're here with me right now? Okay, that was something. If that was you, can you please come closer to that device on the floor? If you come close to it, it'll just start playing music. It's not going to harm you. Can you please make that device? Wow. There's obviously some energy in this room. Go on. There's obviously some energy in this room. Go on. Johnny or Jenny. She stated through the obelisk that you can sense my aura. Habang nasa basement si Casey ay nakita niyang tumunog ang music box na ito. Natutunog lamang kung meron mang lalapit dito. At makikita naman natin na malayo si Casey at wala namang lumalapit sa device na ito. Samantala habang si Colton naman ay nasa loob ng isang kwarto sa itaas ng mansyon, ay narinig niya ang pagtunog ng doorknob na tila ba may kung anong humahawak dito. Pero nang buksan ni Colton ang pintuan ay wala namang kahit na ano na naroon. Matapos nito habang sinusubukan ulit ng dalawa na makipag-ugnayan gamit ang isang device, ay nai-record ng kanilang camera sa basement
ang paggalaw ng bolang ito. Matapos na may upload ang video ito sa YouTube, ang ilan sa kanilang mga viewers ang nagsasabing may napansin silang kakaiba. Habang sina Casey at Colton ay nasa bahagi ng mansion kung saan sinasabing nagmumulto ang dating nanirahan dito na si Mina. Narito muli ang video at panoorin mo ito ng mabuti. If there's someone present with us, can you make that noise again? Sounded like someone moaned a minute ago. Can you do that again? Mula sa bidyong ito ay napansin ng kanilang mga viewers ang animoy mukha ng isang tao na nakasilip sa dalawa mula sa siwang na ito ng pintuan na hindi nila nakikita ng mga oras na ito. At ayon sa ilang viewers ay posibleng ito ay ang multo ng dating nanirahan dito na si Mina na minsang nakunan sa litratong ito. Ang mga tunog at mga pagpaparamdam kayang ito na naidokumento ni na Casey at Colton ay mga patunay na totoong haunted ang abandonadong mansion na ito. Posible nga kaya na ang multo ni Mina ang nakunang ito ng kanilang kamera. Kayo, ano sa palagay nyo? Ang mga bidyong ito ay mula naman sa isang TikTok user na nagngangalang Camila Torres na nagtatrabaho bilang isang nurse sa isang nursing home sa US. Sa loob ng nursing home na ito ay meron silang tinatawag na death room na kung saan ay hindi tumatagal ang mga pasyente at misteryosong pumapanaw. Kaya naman binakante na nila ang kwartong ito at kailanman ay hindi na sila naglagay ng pasyente dito. Ang unang video na inyong makikita ay kuha noong taon ng 2019 habang kinukunan ni Camila ang isa sa kanilang mga pasyente na dinasala ng nasabing kwarto na binansagan nila na death room. Heavenly Father, I ask for your divine presence to fill this space. May your light shine brightly through every room, cleansing this home of any negativity, fear, or unrest. Let peace dwell in every corner and love be the foundation of every wall. Bless this home with your protection, surrounding it with your angels, and shielding it from harm and evil. May every door be a passage to your grace. Mula sa bidyong ito habang dinadasalan ng matanda ang nasabing kwarto, ay makikitang bigla na lang umangat ang rosaryo na hawak nito na tila ba may kung anong naroon sa loob ng kwarto na humigit dito. Matapos na kumalat ang bidyong ito ay muling nagbahagi si Camila ng video. Nakuha naman ng isa sa kanyang mga katrabahong nurse. Isang araw nang may kakaibang ikinilos ang kanilang therapy dog. Really? Ayon kay Camila, ang mga therapy dog ay dumaan sa training para maging emotional support ng mga pasyente habang sila ay nagpapagaling. Kaya naman nakapagtataka di umano nang umalis ito sa tabi ng mga pasyente at nagtungo sa nasabing death room kung saan naupo ito at maririnig na umiiyak.
Matapos na muling kumalat ang bidyong ito ay marami pa rin ang hindi naniniwala sa mga kwentong ito ni Camila. Kung kaya naman muli siyang nagbahagi ng panibagong video na kung saan ay ipinakita niya na maging ang kanilang supervisor ay alamang mga nangyayaring kakaiba sa loob ng kanilang nursing home, partikular na sa nasabing death room. Did you just get that on camera? No. Stop. No, I'm not playing with you anymore. I don't like this. No, I don't like this. I don't like this. I don't like this. This is insane right now. Right there. Okay, you're gonna stop this right now. Mula sa bidyong ito ay makikitang umiilaw ang alarm ng nasabing death room. Naiilaw lamang kung may pasyente na pipindot dito. Pero ayon nga kay Camila ay matagal ng bakante ang nasabing kwarto. At nang magtungo nga ang kanilang supervisor para i-check ito ay wala naman silang nakitang kahit na ano na posibleng pumindot sa alarm ng kwarto. Bagamat may ilang hindi naniniwala ay nanindigan si Camila na totoo ang mga bidyong ito at hindi nila ito gawa-gawa lang. Pero katulad pa rin ng palagi kong sinasabi, nasa inyo na kung maniniwala ba kayo o hindi. Ang bidyong ito ay mula kay TikTok user Savannah Drew at kuha naman di umano ito sa CCTV sa loob ng kwarto ng kanyang anak nang isang gabing habang tahimik na naglalaro ang bata at maiwanan ito saglit ng kanyang ama ay merong nangyaring kakaiba na nakunan naman ng kanilang CCTV. It's nighttime, we can sleep. And you want to do so now. For a pizza. Mula sa CCTV footage na ito ay maririnig ang kanilang anak na tila may kinakausap sa loob ng kanyang kwarto. Yun ay kahit kaaalis lamang ng kanyang ama nung mga sandaling ito at mag-isa lamang siya na naroon. Pero ang mas nakapangingilabot di umano sa bidyong ito ay binanggit ng batang ito ang pangalan ng lola ng kanyang ina. Nakalilibing lamang nung araw na ito. Ayon kay Savannah ay naniniwala siya na posibleng dumalaw ang kanyang lola sa kanyang anak dahil paborito niya ito at palagi silang dumadalaw sa kanyang lola noong nabubuhay pa ito. Kaya naman imbes na makaramdam ng takot ay mas naging emosyonal si Savannah dahil kahit na wala na ang kanyang lola ay tila ba nagawa pa nito na bumisita sa kanyang anak sa huling pagkakataon. At dito na nagtatapos ang ating video. Kung nagustuhan mo ang video ito, sana ay mag-iwan ka ng like at ng iyong komento. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito,
ay mag-subscribe ka na at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago nating upload. O paano? Paalam mo na sa ngayon at kita-kits na lang sa susunod nating video. Maraming salamat. Shoutout sa ating channel members, ang Team Loyal, Zedle PH, Agustin Guban Vlog, Pumpkin Scully, Jumer Safe, Noel Akil, Okot Sulin, Shara Maylelay, Chris Paday, Gravity Moto at Ran Manson Gold. Hi! Kung meron kang mga videos na pwede nating i-content sa ating munting channel, i-email mo lang ito sa sircripstv@gmail.com o kaya naman na i-PM mo lang ako sa ating Facebook page. Maraming salamat!